Isang kaganapan na lubos na magbabago sa gitnang silangan. Ayon sa CNN, gamit ang mga draft ng dokumento at source na malapit sa negosasyon, iniulat na inaprubahan ng administrasyon ni Donald Trump ang kasunduang papayagan ng Saudi Arabia na magpayaman ng uranium sa sarili nilang bansa. Ang pinakamahalaga, ito ang ipinagbawal ng Estados Unidos na gawin ng Iran na naging dahilan ng pagsiklab ng malaking digmaan. Handa na ang dokumento, pirma ng presidente na lang ang kulang. Ibig sabihin, formal na hindi ito tungkol sa pagdadala ng Amerika ng mga yari ng bombang nuklear sa Saudi Arabia o sa pagbibigay sa Saudi Arabia ng pahintulot na gumawa ng mga ito. Ang pinag-uusapan dito ay ang pahintulot sa pagpayaman ng uranium, ibig sabihin teknolohiya na kailangan para sa mapayapang nuclear energy at kung gugustuhin, para rin sa paggawa ng nuclear na armas. Ito ang sangandaan na taon-taon sinusubukang isara ng mundo para sa mga bagong bansa, lalo na sa Iran. Kaya malaking balita ito. Hanggang ngayon, mahigpit pa ring ipinagbabawal ng Estados Unidos sa mga kaalyado ang pagpayaman ng uranium sa kanilang teritoryo. Maaring maging unang eksepsyon ang Saudi Arabia. At ang pagpayaman ng uranium ay, sa totoo lang, ang susi na nagbubukas ng pinto hindi lang sa mapayapang paggamit ng atom, kundi pati na rin sa paggawa ng atomic bomb. Kung kayang payamanin ang uranium, malapit na rin sa paggawa ng sandatang nuklear. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko ito ng sunod-sunod. Ano ang kasunduang ito? Paano ito nabuo sa paglipas ng panahon? Bakit kasamang Israel? At paano nito babaguhin ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan? Ano ang sagot ng Iran na dahilan kung bakit ang Amerika ay kasulukuyang nakikipagdigma laban sa kanilang nuclear program? Ako si Alexi Pichi Pechi. Halina't sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa iyong pag-subscribe. Kaya unawain muna natin ang mga termino dahil kung wala ito, maaring malito tayo sa kwentong ito. May tinatawag na kasunduan, 123, bagamat simple ang pangalan, mahalaga ang nilalaman nito. Ito ay Section 123 ng Batas ng Amerika tungkol sa enerhiyang atomiko noong 1954. Ito ang nagreregula ng kooperasyon ng Estados Unidos sa ibang bansa sa mapayapang gamit ng nuklear na enerhiya. Kung nais ng Amerika maglipat ng teknolohiyang nuklear, materyales o tumulong sa pagtatayo ng planta ng kuryenteng atomiko, kailangan nila ng kasunduan 123 sa bansa. Ibig sabihin, hindi ito maaaring gawin ng walang ganoong kasunduan. At ang pinakamahalaga sa mga kasunduang ito ay palaging hinihiling ng Estados Unidos sa kanilang kapartner na huwag magpayaman ng uranium at huwag muling magproseso ng plutonium sa kanilang sariling teritoryo. Tinatawag nila itong gintong pamantayan ng hindi pagpapalaganap ng mga sandatang nuklear. Ibig sabihin, simple lang. Kung di mo kayang magpayaman ng uranium mag-isa, di mo rin kayang palihim gumawa ng bomba. Bibili ka ba ng fuel para sa mga atomikong planta ng kuryente sa pandaigdigang merkado na kontrolado ng IAEA? Sa madaling sabi, may atomikong planta at teknolohiya ka, pero bumibili ka ng uranium, di kayang magpayaman at ibinabalik ang ginamit na nuclear fuel sa pinagbilhan. At sa ganitong mga kondisyon, noong 2000 pa lang ay pumirma na sila ng kasunduang 123 halimbawa sa kalapit na United Arab Emirates, ibig sabihin, pareho silang nangakong hindi magpayaman ng uranium. At dito nagkaroon ng pagbabago. Ayon sa datos ng CNN, ang kasunduan sa Saudi Arabia ay sumisira sa tinatawag na gintong pamantayan para kay Riyadh. Ayon sa mga draft na dokumento, papayagan silang magpayaman ng uranium sa kanilang teritoryo. Ito ay umiiwas na sa mga internasyonal na kontrol na ginawa para pigilan ang pagkalat ng sandatang nuklear sa mundo. Binububuo ang kasunduan ng dalawang bahagi, ang kasunduan 123 para sa mapayapang kooperasyon at ang obligadong kasunduan sa mga pananggalang na nukleyar, ibig sabihin mga inspeksyon. Pero ang malagang punto dito ay binibigyan ng access ang mga Saudi sa pagpayaman ng uranium at ito ang mismong mapanganib na teknolohiya. Isa pang mahalagang detalye para maging eksakto, ang kasunduan 123 mismo ay hindi ito ang pinal na pahintulot para tiyak na magkaroon ng sandatang nuklear. Dito, para hindi malito, ito ay isang pangunahing legal na balangkas na napapahintulot sa mga kumpanyang Amerikano o sa gobyerno na maglipat ng mga materyal at teknolohiyang nuklear sa Saudi Arabia para sa kanilang sibilyang programang nuklear.
At bawat partikular na paglilipat ng sensitibong teknolohiya ay dadaan pa sa hiwalay na pagsusuri, ayon sa kasunduang ito na 123. Pero ang mismong katotohanan na papayagan ng Riyadh na magpayaman ng uranium, ito ay isang malaking paglabag sa dating pulisya ng Amerika. Para maintindihan, hindi ito isang kasunduan na basta na lang bumagsak mula sa langit kahapon. Hindi, ito ay pinagplanuhan ng mahigit 15 taon at mahalagang sundan ng buong proseso para maintindihan kung bakit ngayon mismo pinili ang tamang panahon. Nagsimula ang lahat noong 2008 pa nung pumirma ang Estados Unidos ng Amerika at Saudi Arabia ng unang memorandum ng intensyon para magtulungan sa larangan ng nuklear, medisina, industriya at paggawa ng kuryente. Sa dokumentong iyon, isinulat ng mga Saudi na bibili sila ng nuclear fuel sa merkado at hindi magpapayaman ng uranium sa sarili nilang bansa. Noong 2017 inaprubahan ng kaharian ng Saudi Arabia ang pambansang proyekto para sa enerhiyang nuklear. Ibig sabihin, plano nilang magtayo ng malalaki at maliliit na reaktor para sa paggawa ng kuryente at desalination ng tubig dagat. May lohikal na paliwanag ang isang bansang disyerto na umaasa sa langis. Ibig sabihin, kailangan nilang tipirin ang langis para sa pag-export at para kumita ng pera. Maaaring matugunan ang pangangailangan sa enerhiya at inuming tubig gamit ang mapayapang paggamit ng atomikong enerhiya. Ibig sabihin, magtayo ng planta ng kuryenteng nukleyar para dun kunin ang enerhiya kaysa ubusin ang langis. Habang tumatagal, lumilinaw na hindi lang planta ng kuryenteng nukleyar ang gusto ng mga Saudi, kundi pati karapatang magpayaman ng uranium sa sarili nilang bansa. Dito pumapasok ang mahalagang pahayag na ilang taon nang inuulit ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang tunay na namumuno sa kaharian. Hayagan niyang sinabi na kung makakakuha ng sandatang nukleyar ang Iran, magsisikap din ang Saudi Arabia na magkaroon ng parehong kakayahan. Sipi, kung makakakuha sila ng bomba, dapat magkaroon din tayo. Yan ang buong punto. Tinitingnan ng mga Saudi ang Iran bilang pangunahing karibal sa reyon at ayaw nilang maging walang armas sa panahon ni dating US President Joe Biden. At lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking tatluhang plano. Ang Saudi Arabia ay opisyal na kailangang kilalanin ang Israel at magtatag ng diplomatikong ugnayan sa Israel, kapalit ng pagtanggap ng mga garantiya sa seguridad at tulong sa programang nuklear mula sa Estados Unidos ng Amerika. Noong taong 2024, nagtaas ng alarma ang mga Amerikanong senador at hiniling na kung magkakaroon ng kasunduan, dapat formal na sumulat ang mga Saudi na hindi sila magpapayaman ng uranium dahil kung hindi, masisira ang pandigdigang sistema ng kontrol sa armas. Noong panahon na ni Donald Trump, noong Oktubre 2025, inihayag ng kalihim ng enerhiya ng Estados Unidos na si Chris Wright na tapos na ang mga negosasyon. Narito ang kanyang sinabi, nagkasundo kami sa mapayapang kooperasyon sa nukleyar at mga bilateral na kasunduan sa garantiya. Layunin naming palakasin ang pakikipagpartner, dalhin ang teknolohiyang nukleyar ng Amerika sa Saudi Arabia at panatilihin ang pangakong hindi palaganapin ang armas nukleyar. At ayon sa mga source na yon, ang teksto ng kasunduan ay lubos ng napagkasunduan noon pang Oktubre 2025. Simula noon, handa na ito at hinihintay na lang ang pirma ni Donald Trump. At ito ang tanong, bakit hindi pa pinipirmahan ni Donald Trump ang kasunduan sa Saudi Arabia? Dito mas nagiging interesante ang lahat. Ayon sa CNN, nakakagulat na si Donald Trump mismo ang nagdala sa sarili niya sa bitag na ito. Si Donald Trump ay kasalukuyang nakikipagdigma sa Iran at ang pangunahing dahilan niya para dito ay iisang argumento lang. Sabi niya, hindi dapat payagan ng Iran na magpayaman ng uranium dahil ito ang daan sa pagkakaroon ng nuclear bomb. Ibig sabihin, binobomba ng Amerika ang mga pabrika ng Iran para mapigilan ang pagpapayaman nila ng uranium. Ngayon, pipirma sila ng dokumentong nagpapahintulot sa Saudi Arabia na kaparehong pagpapayaman ng uranium. Pero ito ay hayagang doble kara, ibig sabihin, sa isang banda binobomba mo ang Iran dahil sa pagpapayaman ng uranium, pero sa kabilang banda, pinapayagan mo ang eksaktong parehong bagay sa kalapit na monarkiya. Pero sa kabilang banda, pinapayagan mo rin ang parehong bagay sa kalapit na monarkiya. Napansin na rin ng mga Russian media na parang sinasabi nila na ang kasunduan ay nagbibigay sa Riyadh ng akses sa pagpapayaman na katulad ng sa Iran. Ibig sabihin, bawal sa Iran kaya may digmaan, pero pwede sa Saudi Arabia kaya nagkakaroon ng pagkakaibigan. Ang pinagkaiba lang, ang isa ay kalaban ng Estados Unidos, ang isa ay kaalyado.
Ang isa pang dahilan ng pagkaantala ay ang Kongreso ng Estados Unidos. Ayon sa batas, kapag napirmahan ng White House, dapat ipadala ang kasunduan sa Kongreso para sa 70 araw na pagsusuri at doon ito maaaring maipit. Maaaring harangin ng Kongreso ng Estados Unidos ang kasunduang ito sa pamamagitan ng resolusyong hindi pagsang-ayon. Sa Kongreso, matindi ang pag-aalinlangan sa pagbibigay sa mga Saudi ng karapatang magpayaman ng uranium kapwa sa hanay ng mga Republikano at Demokratiko. Ngayon, nakabinbin pa ang kasunduan na pagkasunduan na pero di pa naisa sa gawa. Mukhang hinihintay ni Trump ang tamang oras sa politika tulad ng pagkatalo ng Iran o pagtatapos ng digmaan. Pero gaya ng sabi ko sa simula, hindi buo ang kwento kung wala ang Israel dahil may gantimpala rin siya rito. Normalisasyon ng relasyon ng Saudi Arabia at Israel ito. Ipaliwanag ko ang ibig sabihin. Ang Saudi Arabia, tagapangalaga ng mga pangunahing banal na lugar ng Islam, ay opisyal na hindi kinikilala ang Israel at wala rin silang diplomatikong relasyon sa Israel. Kung opisyal na kikilalanin ng Riyadh ang Israel, ito ay magiging isang makasaysayang tagumpay. Kapag sumunod ang Saudi Arabia, susunod na rin ang buong Arab at Muslim na mundo. Ito ay pagpapatuloy ng mga kasunduan ni Abraham. Ibig sabihin, ito ay serye ng mga kasunduan noong 2020 kung saan nagtatag ng relasyon ng Israel sa United Arab Emirates, Bahrain, Morocco at Sudan. Ang ikaapat ay Sudan. Para sa Israel, ang pagkilala mula sa mga Saudi ay matagal nang pinapangarap na layunin sa loob ng mga dekada. Alam ng mga Saudi na maaari silang makipagtawaran tungkol dito at yun nga ang ginawa nila. Dito nagkaroon ng kasunduan, bibigyan ng US ang Saudi Arabia ng nuclear program at mga garantiya sa seguridad, kapalit ng pagkilala ng Saudi Arabia sa Israel. Makakamit ng Israel ang makasaysayang kapayapaan kasama ang leader ng Arabong mundo. Ngunit lumitaw dito ang mahirap na dilema para sa Israel. Dahil sa isang banda, desperadong gusto ng Israel na makuha ang pagkilala mula sa mga Saudi. Pero sa kabilang banda, labis na ayaw nito na ang kapalit ng pagkilalang yon ay ang pagkakaroon ng nuclear program na may uranium enrichment na malapit lang sa kanila. Ang teknolohiya ng pagpapayaman ay daan sa paggawa ng nuclear bomb, inuulit ko. Sa loob ng mga dekada, nakabatay ang doktrinang militar ng Israel sa ideya na ito lang ang nag-iisang nuclear power sa rehiyon at wala nang iba sa gitnang silangan ang dapat magkaroon ng sandatang nuklear. Ngayon, lantaran ang kinokondena ng mga politikong Israeli at eksperto sa seguridad ang gobyerno ni Netanyahu dahil hindi nito hiniling ang mahigpit na kondisyon ng kooperasyon kapalit ng pagtalikod ng Saudi sa pagpapayaman ng uranium. Narito ang isang kawili-wiling detalye. Ayon sa Carnegie Center, noong panahon ni Biden, tahimik na nagtatrabaho ang Israeli at Amerikanong eksperto sa nuclear security para sa kompromisong solusyon. Ibig sabihin, payagan nating magpayaman ng uranium ang Saudi Arabia, pero dapat ito ay kontrolado ng Estados Unidos para mapanatili ang proseso sa ilalim ng lubos na kontrol. Nag-alok pa nga ang Israel ng sarili nilang tusong solusyon sa sitwasyong ito. Parang sinasabi nila, wag na lang bigyan ng Amerika ng karapatang magpayaman ng uranium. Pumirma na lang din ang Amerika at Saudi ng kasunduang pangdepensa tulad ng sa South Korea at isailalim sa payong nuklear ang kaharian. Sa ganung paraan, parang hindi na rin kailangan ng mga Saudi na magpayaman ng uranium sa sarili nila. Pero habang nakabitin pa ang ideyang yan, may isa pang problema na nagpabagal din sa lahat, ang digmaan sa Gaza Strip. Kasi habang nakikipagdigma ang Israel sa Gaza, naging imposibleng kilalanin ito ng mga Saudi sa politika. Malakas ang pagtutol ng mga tao sa Arab world at para kay Mohammed bin Salman, isa itong banta sa loob. Kaya ang buong kasunduan, ang nuclear program kapalit ng pagkilala sa Israel ay natitigilan ngayon dahil mismo sa issue ng Palestina. Ang kwentong ito ang magpapabago ng malaki sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon sa parang hindi mo makikilala ang gitnang silangan. Kung papayagan ng Saudi na magpayaman ng uranium, posibleng magsimula ito ng nuclear arms race sa gitnang silangan. Ganito lang kasimple ang paliwanag ko. Ang kalapit na United Arab Emirates noong 2009 ay pumayag sa maigpit na kondisyon na huwag magpayaman ng uranium. Nauha nila ang nuclear program pero nanghako sila na hindi sila magpapayaman ng uranium. Pero sa kanilang kasunduan, may maliit na kondisyon. Dapat hindi bababa sa kasing paborable ang mga tuntunin nito gaya ng sa ibang bansa sa rehiyon.
Kaya naman, magaling talaga ang UAE. Nilagay nila ang kondisyong ito na may maganda kaming nuclear program. Pero inuulit ko, dapat hindi bababa sa kasing paborable ang mga tuntunin ng kasunduan kaysa sa ibang bansa sa reyon. Kung papayagan ang mga Saudi magpayaman ng uranium, may karapatan ang mga Emirati na humingi ng kaparehong mga karapatan para hindi sila maging lugi sa kapitbahay. At malamang na gagawin nila ito susunod ang Turkey at Egypt. Nagbababala ang mga eksperto na kung tatalikuran ng Estados Unidos ang kanilang matagal ng pulisya ng hindi pagpapalaganap at bubuksan ng daan para sa Saudi Arabia na magpayaman ng uranium, maaring lumapit ang Turkey at Egypt sa Russia o China para sa parehong teknolohiya na malugod namang ibibigay ng mga bansang yon. Doon, masasangkot na ang rehiyon sa nuclear arms race. Isipin mo ang sitwasyon, nagpayayaman ng uranium ang Iran, nagpayayaman din ng uranium ang Saudi Arabia at maaring sumunod na rin humiling nito ang United Arab Emirates, Turkey at Egypt. Lahat sila ay gustong makuha ang parehong bagay. Ibig sabihin, 5 o 6 na bansa sa gitnang silangan ay malapit na magkaroon ng sandatang nuklear. Ito ay tunay na isang bangumot na senaryo para sa sinumang nagtatrabaho sa larangan ng seguridad. Ngayon may problema. Ang Iran ay malapit na makagawa ng bombang nuklear. Kapag naging 5 o 6 pang bansa ang ganito, isang pagkakamali, digmaan o kudeta lang ang kailangan. Kaya pakiusap, kilala ang gitnang silangan sa ganitong problema at napupunta sa maling kamay ang nuclear na materyal. Hindi natin alam ang susunod. Pero hindi lang naman ito ang mahalaga dito. At ano ang isasagot ng Iran? Ibig sabihin, ang bansa na para mapatigil ang kanilang nuclear program ay kasalukuyang binubomba ng Estados Unidos. Ayan, ano ang isasagot nila? Para sa Tehran, ito ay perpektong regalong pang-propaganda. Dahil ang posisyon ng Iran ay laging ganito, bakit hindi kami pwedeng magpayaman ng uranium pero sa iba ay pwede? Matagal nang iginigiit ng Iran na para sa kapayapaan ng kanilang nuclear program at karapatan nilang magpayaman ng uranium ayon sa pandaigdigang kasunduan sa hindi pangpapalaganap. Ngayon, kung sakaling payagan ng Estados Unidos ang pagpayaman ng uranium ng kaalyado nitong karibal ng Iran, mas malakas ng argumento ng Tehran. Ibig sabihin, hindi nuclear program ang problema. Gusto lang tayong sirain ng Estados Unidos dahil ayaw nila sa atin. Gagamitin nila ang lohikang yan sa kanilang propaganda hanggat kaya nila. Bukod pa rito, inamin ng mga Saudi at tuwirang tinukoy ang Iran bilang halimbawa. Sabi nila, kung nagawa ng Iran ang pagpayaman ng uranium, kahit may mabigat na parusa, dapat ding payagan ng Riyadh na magkaroon ng buong nuclear fuel cycle. Ginamit ng Saudi ang programa ng Iran para bigyang katwiran ang sarili nilang ambisyon. Para sa Iran, ang kasunduang ito ay isang dobleng dagok pero isa ring dobleng pagkakataon dahil ang Saudi Arabia, ang pangunahing regional na karibal ng Iran, ay makakakuha ng teknolohiyang nuklear mula sa isang superpower. Winawasak nito ang moral na posisyon ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Paano maaring hingin ng Amerika sa Iran na huwag magpayaman ng uranium at mubayin sila dahil dito kung agad naman nitong ibinibigay ang parehong pagpayaman ng uranium sa mga Saudi? Ito ang pinakamalaking dilema. Ang Amerika na sa loob ng kalahating siglo ay naging pangunahing tagapagbantay laban sa pagkalat ng sandatang nuklear at ngayoy binobomba ang Iran para pigilan ang pagpayaman ng uranium ay posibleng naghahanda ng kasunduang papayag sa Saudi Arabia na payamanin din ang uranium. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan, gumagawa ang Estados Unidos ng ganitong uri ng pagbubukod para sa isang kaalyado. At dito mahalagang punto, noong 2023 ang Saudi Arabia, paalala ko, ay nakipagpayapaan at nagpanumbalik ng diplomatikong ugnayan sa Iran sa tulong ng China. Ibig sabihin, noong unang pumasok ang Sina sa teritoryo ng Amerika. Ngayon, nais ni Donald Trump na mapalapit sa kanya ang pinakamayamang monarkiya at daan-daang bilyong dolyar na pamumuhunan nito. Mahirap ang sitwasyon ng Israel dahil nagpapasya ito sa pagitan ng pagkilala mula sa Saudi Arabia at panganib na magkaroon din ng sandatang nuklear ang Saudi Arabia. Natigil ang kasunduan dahil sa digmaan laban sa Iran at pagtutol ng US Kongreso kahit hindi pa ito napipirmahan. Ang katotohanan ng handa na ang kasunduan at naghihintay ng tamang oras ay nagsasabi na ng marami.
Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.